sa kabila po. Ang ating pong pinag-aaralan ay tayo po ay bilang kaanib ng iglesia as members of the church. Doon pong paghihiwalay natin nung linggo, uminto po tayo doon sa dito tayo minto. Dito po tayo minto mga kapatid sa ating pag-aaral. Makikita natin sa loob po ng iglesia, tayo po iba-iba. Kaya meron pong tinatawag diversity. Tayo iba-iba. Pero tayo pantay-pantay. Sabihin. Ito kilalanin po natin. Tayo po iba-iba, pero tayo pantay-pantay. Iba-iba sa ating pinanggalingan, iba-iba sa ating gawain, pero tayo pantay-pantay lang. Ibig sabihin, walang mataas sa atin, walang mas mababa. Ang pinaka-mataas lang ay ang ating Panginoon. So, halimbawa, tayo po iba-iba ang ating pinanggalingan, pero tayo po pare-pareho mayroong access sa Diyos para sa kaligtasan kay Hudyo o Manghintil. Noong ulang panahon, nang sinusulat po ang Bagong Tipan, may dalawa klaseng tao sa harapan ng Diyos. Yung mga Hudyo at saka yung mga Hentil. Yung mga Gentiles, yung salitang Hentil, ang ibig sabihin, bansa. Pag sinabi natin Gentiles, mga bansa. Mga bansa na hindi kabilang sa bansang Israel. So, nung unang panahon, gayon ang mga tao sa harapan ng Diyos. Ikaw ay Hudyo o ikaw ay isang Hentil. Pero makita na, basahin po natin ang Efeso, chapter 2, 14 to 18. Sapagkat sa ating kapayapaan, in other words, ikapayapaan sa pagitan ng mga Hentil at mga Hudyo. Noong ulang panahon na umiiral pa yung kautusan ni Moises, mayroong pagkakaiba. Yung mga Hentil, hindi sila pwedeng makisama sa mga Hudyo dahil wala sila sa ilalim ng kautusan. Halimbawa, hindi sila tuloy. Kapag ikaw ay taong hindi tuloy sa panahon na yon, ikay titignan ng mga Hudyo bilang marumi. So yung pong nagpapahiwalay ay yung kautusan ni Moises kanya. Na kanyang pinag-isa ang dalawa, ang Hentil at Hudyo, sa pamagitan ng kanyang laman ay giniba ang gitnang pader ng alitang umahati. Ano po yung gitnang pader ng alitang umahati? Kanyang pinawalang bisa ang kautusang mga batas sa mga lituntunin upang siya'y lumalang sa kanyang sarili ng isang bagong tao, kapalit ng dalawa sa gayon gumagawa ng kapayapaan. Itong bagong tao, sa ibang salin, halimbawa, o sa ibang bahagi, doon sa Romans chapter 6, ikay bagong tao sa iyong pagiging Kristiyano. Pero ito yung bagong tao, hindi na siya Hudyo, hindi na siya kundi Kristiyano, yun ang bagong tao. Sa paningin ng Diyos, wala nang Hudyo, wala nang Hentil, kundi Kristiyano lang kanya. Kapalit ng dalawa, yung Hudyo at saka may Hentil, siya ay gumagawa ng kapayapaan. At kanyang papagkasunduin ng dalawa, yung Hentil at mga Hudyo. Nung mandun pa yung kautusan ni Moises, hindi mo pwede papagkasunduin ng dalawa. Dahil nga mayroong umahati sa gitna ang kautusan ni Moises. Sa Diyos, sa pamagitan ng krus, na sa pamagitan niyon, ay pinatay ang alita. At siya'y dumating at pinangalang kapayapaan sa inyo na malalayo at kapayapaan sa mga malalapit. Sapagkat sa pamagitan niya, kapwa tayong makakalapit sa isang espiritu patungo sa Ama. Ito pong malalayo at itong malalapit, hindi pinag-uusapan yung lugar. Ang pinag-uusapan rito, yung malalapit ay yung mga Hudyo, yung malalayo ay yung mga Hentil. Malayo sila, wala silang relasyon sa Diyos. Pero ngayon kanya, pareho sila mayroong kapayapaan sa pamagitan ng ating Panginoon. So sinasabi rito, ang iglesia, noong ulang panahon, ay binubuo ng mga Hudyo at ng mga Hentil na naging mga Kristiyano. Kaya iba-iba yung pinanggalingan nila. Halimbawa, kung ikay isang Hudyo, ikay mayroong paniniwala na hindi ka pwede sumamba sa mga Diyos-Diyos at wala kang pakiram doon dahil wala kang karanasan sa pagsamba sa Diyos-Diyos. Yung mga Hentil, galing sila doon. Kaya iba yung pagningin nila sa bagay na yun. Pero, sila'y pareho pantay sa harapan ng Diyos.
walang pagkakaiba. Kung tayo pwede naging Kristiyano, o kaya tayo sa panahon na yan, kaya sila yung mga hentil, o sila yung mga Kristiyano, pag sila sumunod sa Ebanghelyo, pantay-pantay lang sila sa Diyos kanya. Hindi na pinag-uusapan kung kay dating malayo sa Diyos, kay Hudyo, o kay dating malayo sa Diyos, na kay isang hentil kanya. Hindi pinag-uusapan kung kay hentil, o isang Hudyo, kay isa lamang at pantay-pantay sa loob po ng iglesia. Dito po sa Galatia, chapter 3, 26 to 28. Ito yung ginagamit ng iba para sabihin na yung babae, meron din siya karapatang maging mangaral, maging elder, hindi yan ang sinasabi niya. Sapagkat kay Kristo Jesus, kay lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Ito po isang bagay na mahalagang bigyan pansin. Ano yung ibig sabihin ng pamamagitan ng pananampalataya? Kailangan ipinakita na kay sumampalataya sa Panginoon. Sapagkat kanya, ang lahat na sa inyo na binautismo kay Kristo ay binihis si Kristo. Pag ikaw binautismohan, hindi nagpapakilala na ikaw tunay na sumampalataya sa ating Panginoon. Sino sila? Sino pwedeng mabautismohan? Walang Hudyo o Grego. Dito po sa Bagong Tipan, kuminsan ginagamit nila yung hentil. Pero dito, Grego, ang ibig sabihin, yung mga hentil na hindi Hudyo, ang kailang wikang ginagamit ay Grego dahil ang pagkalahatang wika sa panahon na yun. Pag ikaw isang Hudyo, ang iyong salita ay Hebreo. Kaya yung Grego ay representation din ng pagiging hentil. Walang alipin o malaya. In other words, kay alipin noon, o kay malaya, o kay Kristiyano kanya, walang problema yun. Walang lalaki, babae. Ibig sabihin, hindi pinag-uusapan lalaki, babae, pwede kang maligtas, kanya. Sapagkat kayo lahat ay isa kay Kristo Jesus. So pinanggalingan, kung kayo man ay Hudyo, Grego, kanya. At Kristiyano kayo, ay isa kay Kristo, kanya. Kung kayo alipin o malaya, naging mga Kristiyano, kayo isa kay Kristo, kanya. Kung kayo lalaki, babae, naging Kristiyano, kayo isa kay Kristo, kanya. So iba-ibang pinanggalingan natin, iba-ibang kasarian natin, iba-iba yung wika natin, yung kultura, pero pag naging Kristiyano tayo, kanya, tayo ay isa kay Kristo. Yan ang ibig sabihin na tayo iba-iba, pero pantay-pantay kanya. Hindi pinag-uusapan kung saan tayo nanggaling, basta tayo naging Kristiyano, tayo pantay-pantay sa harapan ng Diyos. At tayo po ay equal. Na sumusunod sa isang ulo. Pareho po lang pang ulo natin. Ang ulo natin ay ang ating Panginoon. Dito po doon po sa mga denominations, particularly Roman Catholic Church, meron silang laity, clergy distinction. Di ba, makikita niyo yung mga Katoliko, layman ako kanya. Bisyo hindi sa pare. Kay clergy, kay pare. At sa Roman Catholic Church, mas mataas yung clergy sa mga laity. Makikita natin. Sila yung pangunahin, ito yung mga nasa baba. Walang ganun sa atin. Tayo lahat ay saserdote. Na naglilingkod na pare-pareho sa isang ulo na sinusunod ng ating Panginoon. Yung po salitang pare, dahil naggaling tayo sa Roman Catholic Church, ang akala natin sa pare, yung pare. Pero hindi natin alam kung anong ibig sabihin ng pare. Ang isang pare sa Old Testament, yung mga Levites, at sa Bagong Tipan tayong mga Kristiyano, ang isang pare ay yung naghahandog. So, ikay pare kung ikay naghahandog, kanya. So, sa Old Testament, yung mga pare, sacerdote, sila yung pumapasok sa templo at naghahandog ng ahing para sa bayan. Yan ang trabaho nila, sila yung naghahandog. Tayo ngayon, pareho-pareho tayo mga pare. Dahil tayo naghahandog. Lahat tayo naghahandog sa Diyos. Doon sa 1 Peter chapter 2 verse 5. Tulad ng mga batong buhay, ayahan ninyong kayo ay maitayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari. Sa lumang Biblia, pagkasaserdote. Upang mag-alay ng mga espiritual na handog. Noong unang panahon, ang inihahandog ay mga hayop. Pinapatay tayo sa handog sa templo. Sa ating mga Kristiyano, ang inaalay natin ay spiritual na handog.
Katulad ng ginagawa natin ngayon. O ibang mga bagay na ating ginagawa. Nakasiyasiya sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. Ngunit kay isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, o ginamit nila yung salita maharlika, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kadilag-lalas na liwanag. So sabi dito, isang maharlikang pagkapari. Sa English, royal priesthood. So, nung ginagawa nyo ng mga pari, tayo naghahandog. Dito sa Romans chapter 12, basahin po na Romans chapter 12. Dito po yung essence na sinasabi dito, ano po? Tayo po yung naghahandog sapagkat tayo ay mga saserdote, mga pari. Wala lang pong paring katulad sa Old Testament, kundi lahat tayo, gano'n, yung sinasabi sa atin. Dito po sa Romans 12 verse 1. Kaya naman kapatid, sinasabi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiyasya sa Diyos, nasa ninyong makatwirang paglilingkod. Maganda po yung sabi nito, makatwirang paglilingkod. Doon sa ibang worship kanya. Ito talagang ibig sabihin, paglilingkod. Anong iniaalay natin? Dito sa 1 Peter, sabi nito, mga spiritual na pag-aahin kanya. Pero dito, sabi nito, ihandog ninyo ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal kasiyasya sa Diyos. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, lahat ng ating ginagawa sa ating katawan kanya, ginagamit natin ito sa ating paghahandog sa Diyos, o paglilingkod sa Diyos. Yun ang ating paghahandog sa panahon na yun. Hindi na yung physical na paghahandog. Diba, pag nagbigay tayo sa kabangyaman, yun yung paghahandog. Pag maawit tayo, yan yung paghahandog. Kapag tayo nangangaral, yan yung paghahandog. Pag tayo nakikinig, so pa tayo naghahandog. Pag tayo nananalangin, tayo naghahandog. Dito sa Hebrews chapter 30, verse 15, pati yung pag-aawitan natin, yung lahat ng ating ahin ng pagpupuri ay galing sa ating bibig. Maliban lang po yung collection. Basahin natin. Kaya sa pamagitan niya ay maghandog tayong palagi. Sige na, maghandog tayo eh. Kaya sasabutin tayo. Maghandog tayong palagi, tayong patuloy na alay ng pagpupuri sa Diyos. Sa mga katwid ay ang bunga ng mga labi na nagpapahayag sa kanyang pangalan. So pag tayo po ay pinupuri natin ng Diyos, pag tayo nananalangin, pag tayo nangangaral, pag tayo maawit, yun ay handog kanya. So tandaan po natin yan, pag tayo dito, tayo naghahandog mga kapatid. Ganon din po mga kapatid, meron mga mas mature na sa pananampalataya o mas may alam kaysa sa iba. Pero bawat miyembro ay pantay lang tayo sa Diyos. Lalo, kay mangangaral, kay miyembro, pagdating sa Diyos, pantay lang tayo. Magkakaiba lang tayo sa trabaho, yun lang ang pagkakaiba, pero in relationship sa Diyos, pareho lang tayo. Walang rango rito, walang general, wala. Pantay lang tayo. Ito sa Romans 14 verse 1. Ito po isang halimbawa na yung mga hentil na mga naging Kristiyano, dahil bago pa sila sa pananampalataya, hindi pa nila lubusang naunawaan ang mga bagay na ito. So, yung mga mas matagal na sa pananampalataya, kailangan lang nilang unawain yung mga kapatid na ito ngayon. Basahin natin. Ngunit ang mahina sa pananampalataya, tanggapin ninyo, hindi upang mag-aaway tungkol sa mga kuro-kuro. May tao naniniwala na makakain ng lahat ng mga bagay. Basically, parehong Hudyo na tentit. Yung mga Hudyo, yung mga baguang mga Hudyo, naging mga Kristiyano, hindi sila kumakain ng mga bagay na pinagbibili sa palengke. Bakit? Dahil yung mga Hudyo, meron silang paraan ng paglilinis ng laman. Bago nila kainin ng isang laman. Eh kung pinagbili sa palengke, hindi nila paano nilinis. Yung sa mga Hintil naman, hindi nila alam kung yung laman na pinagbibili sa palengke ay inihalis ni Diyos. So yun naman, mahina both sides. Ngunit ang mahina ay kumakain ng gulay. So, hindi sila sigurado doon sa karne na kinakain nila. So, kumakain lang sila ng gulay. Huwag gamakin ng kumakain ng hindi kumakain
At ang hindi kumakain ay umatol sa kumakain. Sapagkat sila'y tinanggap ng Diyos. Sino kang umatol sa lipin ng iba? Sa kanya sarili Panginoon, siya itatayo o mabubuhan, subalit siya patatayin. Sapagkat magagawa ng Panginoon siya tumayo. Ito yung mga bagay na pinag-uusapan niya, hindi kasalanan. Kaya kumain ka kayo, hindi. Kung yun ang gusto mo, tinatanggap ka ng Diyos kanya. So pantay-pantay lang tayo sa harapan po ng Diyos. Yan ang sinasabi ng talatang binasa natin kanina. Ito rin po, iba-ibang ating gawain, pero pareho-pareho lang tayong mahalaga. Palagi natin tinuturo ito, pero parang paulit-ulit, pero na-emphasize lang. Nang nilagay, pinuntan natin sa ibang larawan ng pagiging alagad, binasa na natin yan. Pagtiting natin, binasa pa rin natin yan. Bagamat kasi yung larawan ng naging alagad, iba-iba. Dito sa pagkakataon tayo mga lingkod, ganyan. Sa katawan, makikita natin. Dito po sa 1 Corinthians 15, verse 15 to verse 27, sinasabi ni Pablo, nung panahon na yon, ang iglesia na katulad natin, ay parang katawan, na may iba-ibang bahagi, pero ang bawat bahagi ay mahalaga. Yung sinasabi lang ng talatang ito, mga puti, na sinasabi niya. Ngayon, kung ikaw po hindi, kung yung gawain na hindi yung palagi nga nakikita, o ikay nakaupo lang, doesn't matter. Ikay bahagi pa rin ng katawan. Mahalaga pa rin ang iyong bahagi. For example, mayroong mangangaral, walang nakikinig. Ano mangyayari daw? May nakikinig, walang mangangaral, ano mangyayari sa atin? In other words, lahat ng bahagi mahalaga, yung sinasabi rito. Sa 1 Corinthians 12 verse 15, kung ang sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ko sa katawan. Hindi po totoo yun. Kaya hindi ka kamay, katawan, bahagi ka pa rin ng katawan. Hindi sa kadahilan ng ito ay hindi na ito bahagi ng katawan. At kung sasabihin ng tainga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ko sa katawan. Ang pinakamagandang bahagi ng mukha ng tao, yung kanyang mata. Hindi yung tainga, tingnan mo lang itsura ng tainga. Pero kung hindi ka mata, at tainga ka, ay ibig sabihin, hindi ka mahalaga. Hindi sa kadahilan ng ito ay hindi na ako bahagi ng katawan. Kung ang buong katawan ay mata, saan naroon ang pandinig? Kung lahat ay pandinig, saan naroon pangamoy? So, lahat ng bagay mahalaga. So, ang ilustrasyon na ito, iba-iba. Meron tayong diversity sa function, pero pare-pareho lang tayo sa harapan ng Diyos. Nahatol lang tayo sa kakayanin mo na magagawa mo sa bilang kaalim ng iglesia. Pero hindi ibig sabihin na kung kaalim lang tayo, hindi ka elder, hindi ka preacher, hindi ka deacon, hindi ka mahalaga ka pa rin. Hindi sa harapan po ng Diyos. At bilang bahagi po ng, kung mayroong elders, wala namang miyembro, sino pa ang asiwahan nila? Wala rin. So, pare-pareho mahalaga, bagamat iba po yung gawain. Ngayon, huwag natin tignan na mas mahalaga yung iba kaysa sa isa. Ang mata, hindi makapagsasabi sa kamay, hindi kita kailangan. Kailangan na mata. Kahapon, ano po, may doon sa, ito experience ko lang. Doon ko lang naranasan yan eh. Naka-blindfold ka, tapos nagmamarcha ka, akala mo hindi ka gumagalaw. Bakit ako gumagalaw ka? Hindi mo nakikita eh. Pero kung nakikita mo yan, hindi ka gagalaw. Bakit hindi ko nalaman na kayo gumagalaw? Hindi ko nakikita. Yan yung sa akin, bagong experience yun. Ang feeling ko, mananala ko dito, kamo hindi ako gumagalaw. Kamo eh. Nung nilis yung pin, nandun ako sa gitna. Yun, ibig sabihin yan. Kung andun ang mata mo, ay, talagang dito ka lang, mananalo ka. Kaya blindfold eh. Doon ko nakita yun. Very confident talaga pakiramdam. Nananalo dito ka. Nung nakita mo, ang layo mo na pala. So yun yung makikita natin. At hindi rin baka pagsasabi ko sa mga pa, hindi ko kayo kailangan. Sa halip, ang mga bahagi ng katawan na wari mahihina ay kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na ikala natin walang kapurihan, ay pinagkakalooban natin na ikit na kapurihan, makakahiyang bahagi natin, ay siya lalong pinarawalan. Kaya meron tayong damit. Yung mga bahagi na para walang kapurihan, hindi natin dapat makita, nilalagyan natin ng magandang suot. Yun ang dahilan doon. So, sino ang binibigyan natin ng mas kahalagaan? Hindi yung mata mo, dahil ang dalan yan eh. Yung yun, bahaging dapat itago mo. Yun ang sinasabi ng talata. Ibig sabihin, yung mahinang
mga kapatid, yan ang binibigyan natin ng atensyon ngayon. Na ito hindi kailangan ng mga bahagi natin higit na magaganda. Subalit binuo ng Diyos ang katawan at binigyan na higit na kapurihan ang bahaging may kakulangan. So in other words, sa ating katawan ko ng din, kung halimbawa may sakit ang bahagi ng iyong katawan, ginawa tayo ng paraan. Dahil kung magagabi yung bahagi ng katawan mo na yun, makapektuhan din ang iyong buong pagkatao. Yun lang yung stroke, hindi na makalakad. So yun na makikita natin, bagamat parang hindi tayo mahalaga, pero mahalaga tayo bilang bahagi po ng iglesia ng ating Panginoon. Iba-iba nga po ating gawain sa loob ng local church. Iba-iba ng ating makakayanan magagawa. Iba-iba ng level ng ating spiritual maturity. Pero bawat miyembro yung mahalaga. Hindi tayo pwede mag-function bilang local church kung wala yung mga miyembro. Di ba? Totoo po yun. Kahit lahat tayo mahalaga. Huwag natin isipin na hindi tayo mahalaga dahil hindi tayo preacher o ano man. Hindi po totoo yan. Kahit po sa mga bangara, totoo yan. Meron silang pagkakaiba sa kaalaman, sa paraan, pero pare-pareho lang sila naglilingkod sa Diyos. Tignan po natin. Ano nga si Apollos? At ano si Pablo? Mga lingkod na sa pamagitan nila ay sumasampalataya kayo. Ayon siya tinagda ng Panginoon sa bawat isa. Ako nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpapalago. Kaya walang anuman na nagtatanim o nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Kaya nagtatanim at nagdidilig ay isa. Hindi naman sila actually isa sa bilang. Ibig sabihin, sila ay nagkakaisa kanya sa kanilang gawain. At ang bawat siya tatanggap ng kanyang upa ayon sa kanyang paggawa. In other words, gantimpala, ibig sabihin yun. Ayon sa kanyang paggawa kanya. So kahit sa mga mahal, iba-iba. Pero marunong magsimula, katulad ni Pablo, may marunong magdilig, katulad ni Apollos. Si Pablo po nagsimula sa Corinth, at nagpatuloy si Apollos sa inyo. So later on, yung karagdagan, nagpaglago sa Corinto, hindi na si Pablo, kundi si Apollos na pumalit pagkatapos niya. Pero hindi siya na yung mahalaga. Sino mahalaga? Ang Diyos na nagpapalago kanya. Yun na makikita natin. So, pare-pareho lang po yung kahalagaan natin sa Diyos. Baka mag-iba-iba ang ating gawain. Iba-iba rin ang ating kayang gawin. Pero ito'y mahalaga. Meron tayong pagkakasya ng layunin. Yung po dapat ang bigyan natin ng kahalagaan. Ano ba gusto natin mangyari? Kailangan tayo magkaisya ng ating layunin. Anong layunin natin? Number one, tayo maging kapuri-puri sa Diyos. Pangalawa, upang tayo maligtas. Yan ang ating layunin. So kung siya ating binigyan tayo ng pagkakaiba, ng kakayahan ng Diyos, ito'y sa layunin na nagkakaisa. Para maging kapuri-puri tayo sa Diyos at tayo maligtas. Di ba? Pag sinira natin yung pagkakaisa ng layunin, magkakaroon tayo ng kaguluhan. Hindi tayo magkakaisa. Kasi natin, pinagkalooban niyang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y evangelista, ang iba'y pastor at mga guro, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod, sa katitibay ng kampo ng Kristo, hanggang sa makarating tayo lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganat na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taos may sapat na gulang, hanggang sa sukat na ganap ng kapuspusan ni Kristo. Bakit may mga apostol na binigay ang Panginoon? Mga iba'y propeta, iba'y evangelista, iba'y pastor, at ibang guro. Sa loob ng iglesia, para ihanda ang mga banal kanya. Saan? Sa gawain ng paglilingkod. So nagkakaisa sa layunin ninyo. Kaya nagkakaroon tayong pagtuturo. Kaisang layunin natin, ano? Para tayo lumago sa pananampalataya at maging handa tayo sa gawain ng paglilingkod. Kaya pag nagawa natin yan, ito'y siya katitibay ng katawan ng Kristo. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos. Ano yung sabihin nun? Kaya pagkakaisa ng pananampalataya, yung pagkakaunawa sa salita ng Diyos. Anting tayo doon. At sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos. Sa paanong paraan? Ginagaya natin ng Panginoon.
Magkakabot tayo doon. Hanggang maging tao ay sapat na tagulang. In other words, you're spiritually mature and hanggang sa sukat na ganap ng kapuspusan ni Kristo. Ano ang larawan ng mga taong hindi mature? Sinabi dito. Yung mga bata, bakit madali silang may influensyahan? Wala silang isip. Kung sino may candy, pupunta siya. Itong illustration po sa verse 14. Tayo huwag nang maging mga bata. Yun ang characteristic ng bata. Wala silang mental stability, emotional stability, wala. Na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamagitan ng pantarayan ng mga tao at sa pamagitan ng kailangan katusuhan sa parang mapandaya kanya. Paano tayo hindi madadaya? Kung nandun tayo sa una, kung nagiging handa sa gawain Panginoon, tayo naging spiritually mature, hindi tayo matadaya na malingaran. Kasi alam mo yung totoo. Sino yung nadadaya? Yung hindi pa nila alam yung totoo. Hindi pa nila unawaan ng katotohanan. Pwede sila madaya at pwede sila mamalis. Mangyayari siyang kapatid ay umalis at hindi na mamalik sa atin. Siya po ay hindi pa niya lubos siyang naiintindihan ang pananampalatayang ng ating binibigay sa atin ng Panginoon. Kundi umahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayo lahat sa Kanya, na siyang ulo, sa mga tuwid ay si Kristo. Na sa Kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakaisa sa pamagitan ng bawat litig, ayon sa paggawa ng sukat ng bawat bahagi, ay nagpapalaki sa katawan tungo sa katitibay ng sarili sa pag-ibig niya. So, paano tayo naman po? Pagka dito sa gaming-alin na talata, inaalin tulad pa rin sa katawan. Alam niyo yung katawan natin, hindi naman ito solid eh. Yung skeleton natin, pagka nawala na yung laman, hindi siya solid. Hindi siya solid na parang table. Hindi. Iwa-iwalay siya. Pero hindi sila nakalapas silang mabuti. Katulad ng braso mo. Gumagalaw siya pero hindi mo siya pwedeng paghiwalayin. Mali ba, gawa ng taba. Nakalapat siya mabuti. Kaya pag tumatanda na, nagkakaidan tayo. Yung mga nagkakalapat, nasisira. Doon nahihirapan lumakad dahil sira na yung pagkalapat kanya. Nakalapat siya, saktong-sakto kanya. Nagkakaisa sa pamagitan ng bawat litid, ayon sa paggawa ng sukat ng bawat bahagi. So, pag ginagawa ng katawan, ang gumagawa ang bawat bahagi sa katawan, ay yun malaki katawan, tumitibay siya. Pag kumakain ka, ginagawa ng katawan, pag nilulusog ng tiyan ng iyong kinain, hindi lalaki ka. Ganon din na sinasabing paglago sa loob ng iglesia. Iba-iba, pero may pagkakaisa ng layunin. Tandaan natin yan. Doon tayo sa pagkakaisa ng layunin. Ano ba gusto mong gawin? Kahit anong gusto mong gawin, o alam ang gusto mong gawin sa loob ng iglesia, anong layunin mo? Ang layunin tayo, maging kapuri ko sa Diyos, at tayo maligtas. Ganoon lang yun. So dito sa iglesia, nagkakasama tayo, yun ang pagkakaisa ng ating layunin. Kaya nagkakaisa tayo sa bilang local church. Bawat kasukasukan kanya sa ibang pagkakasalita sa Colossus 3:14. At higit sa lahat ng mga bagay ito ay magbigay kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Ano yung nagpapasakdal kanya sa atin? Kung meron tayo pag-ibig kayo, magkakasakdal tayo bilang iglesia ng ating Panginoon. So, bilang panguli, pwede na po tayo matapos. Sa susunod po ay servant. Nung tayo po ilingkod. Yan po isang mahalagang larawan ng isang alagad na we are servant. Tayo naglilingkod na sa harapan ng Diyos. So, ang lugar ng isang alagad ay isang aktibong miyembro ng local church. Yan ang alagad na doon. Hindi tayo pwede maglingkod sa Diyos na wala ka sa isang particular na local church. Hindi pwede yun. Ang pagtanggap ng paglilingkod natin sa harapan ng Diyos ay sa pamagitan ng local church.
Hindi siya pwedeng tumanggap ng pagpapatibay at tulong para siya maging mas matibay na Kristiyano, maliban na siya kahanap sa isang local church. Kaya kailangan tayo meron ng isang local church. Pangalawa, hindi lang po nakalista ang ating pangalan sa listahan ng mga kaanib. Meron tayong listahan na gano'n. Kundi tayo po ay talagang sumasama sa gawain ng iglesia at sa buhay ng mga kapatid. Meron tayong concern sa kanilang mission. Pangatlo, ang disenyo po ng Diyos sa local church ay katulad ng katawan ng tao. Bawat bahagi ay meron siyang particular na lugar at particular na gawain. Meron namin siyang local church. At panghuli, kapag ginagawa lang ng bawat bahagi na nakakabit din sa buong local church ngayon, ay doon lamang po sila ay makapagbibigay ng paglago sa buong katawan. Kung gusto natin magkaroon ng paglago, kailangan nandun tayo sa local church at tulad ginagawa natin ngayon. So maraming salamat sa inyo mga kapatid. At diin na natin kay Brother Roland ang pangunguna po sa pagpapaawit.